Ang ibabahagi ko pong kwento, Sir Red, ay nangyari nung ako ay high school pa lamang taong 2010. Ako nga po pala si Sheila ng Isabela at ito po ay isang maikling kwentong katatakutan na nangyari po talaga sa akin. Noon ay loner talaga ako. Mas gusto ko po ng peaceful mind kesa yung tipong nakikipagbarkadahan. Yun bang chismis dito, kwentuhan doon? Ewan, pero ayaw ko talaga ng ganun. Marahil ay may makaka-relate naman ding mga listeners ninyo dito sa Sindak sa kung anong klaseng tao ang isang katulad ko. Sa katunayan, lagi pong mga libro ang aking palaging hawak at binabasa. As in parang cover to cover na nga, Sir Red, para matanggal lang ang boredom ko. Bukod pa doon, lagi ko rin pong nagagawa na ang mga homeworks ko sa mismong school para lamang malibang ako. Lagi po akong nagre-review at nagme-memorize lalong-lalo na sa aking English vocabulary at Filipino books din naman na Noli Me Tangere ang lagi ko pong nababasa. Meron din nga pong instance na mathematics naman ang aking pinagkakaabalahan. Sa Saturday morning naman ay CAT at talagang nakagawian ko na rin po, Sir Red, na hindi kumain ng aking agahan. Kaya pagdating po ng tanghali, doon ako talaga nakakaramdam ng labis na gutom. Pero nung time kasi na iyon ay kadalasang 5 piso o 2 lang talaga yung aking mga ibinibili at maniwala man kayo sa hindi. Max candy lang talaga ang aking ginagawa na pamatid gutom. Kahit tubig nga po ay kinakalimutan ko talaga na uminom. Buti na lamang ay naroroon din yung pinsan ko at siya po yung nag-share ng lunch sa akin. Doon po kami sa likod ng aming AP classroom nag-lunch. Naawa kasi siya sa akin at kung bakit yun lang daw ang kinain ko. So binigyan po niya ako ng isda, hinatian po niya ako ng baon niyang kanin at doon nga ay nakakain din ako. Hanggang sa nalimutan ko na yung sinasabi nilang magbigay ng kahit kaunting alay o atang sa tabi-tabi. Fast forward, 4 p.m, flag retreat na rin po namin nun. Walang ano-ano'y nakaramdam ako ng pagkahilo at hindi lamang po iyon, Sir Red, kundi marami pong boses akong nadidinig. Narinig ko yung mga pagtawag nila sa pangalan ko. Meron din po yung mga humihiyaw, sumisigaw na animoy humihingi ng tulong at ganoon din po yung mga iyakan at iisa lamang din ang tinatawag nila. Pangalan ko. Hanggang sa nakikita ko na rin po, Sir Red, na parang ang daming taong nagsisitakbuhan. Yung iba ay parang ang babagal maglakad at yun nga'y napansin ko na meron din pong mga tao na para pong nagpapabalik-balik pero hindi sumasayad ang mga paa sa lupa. Nakarating ako sa bahay that day. Tangan-tangan yung aking isipan kung totoo ba yung mga nakita ko sa school grounds o baka dala lamang ito ng pagkalipas ng gutom. And then wala na po akong maalala after nung araw na iyon. Sindak. Magandang araw, Sir Red. Ito po ay aking tunay na karanasan. Tawagin niyo na lamang po akong Milka. 2015 ang mangyari po sa akin ito nang ako po ay magtungo sa CMC sa Quezon City dahil po magpapa-CT scan ako at magpapa-anti-tetano.
All in all, sa emergency room po ako dinala. Bumungad po sa akin yung hallway pagpasok ko sa emergency room at doon pa lamang nakaramdam na ako ng hilakbot. Hindi ko masabi kung ano yung pinaka-precise na sagot pero talagang sadya pong nagsitayuan ng kusa ang aking mga balahibo. Pero dahil nga gusto ko napuntahan pa rin yung pagpapa-CT scan at magpa-anti-tetano ay tumuloy pa rin ako. To cut the story short, hinintay ko po yung doktor na mag-e-examine sa akin doon sa gawing hallway. Kakapitan na sana din ako ng swero para doon dumaan yung gamot at sa sobrang sigla ko bago ako lagyan ng swero, tawa pa ako ng tawa na para bang walang nararamdaman na sakit. So nung pumasok na rin po ako sa may kama na nakahiga ang mga naka-admit na pasyente, dito ko po nararamdaman ang bahagyang pagbibigat ng aking pakiramdam. So nung nakabitan na ako ng swero, lumabas na ulit ako sa waiting area at doon na tuluyang bumigat ng sobra ang katawan ko. As in, kahit mabigat yung pakiramdam, nadadama ko talaga, Sir Red, na pa akong lumulutang sa ere. Para ako nakalutang dahil sa kawalan ng ulirat, hilong-hilo at parang walang gana. May nakikita akong mga ibang tao pero ayaw kong makipag-usap at kung gugustuhin ko man na makipag-usap, ewan at para akong nauutal. Ayaw gumalaw ng aking katawan. Niayaw ko nga din pong magsulat o kung ano paman basta't ang natatandaan ko ay napapatulala na lamang ako. Sabi ng kasama ko, nakikita daw niya ako na papikit-pikit na at talagang antok na antok. Namumutla na rin daw ako pero sa aking palagay, alam kong nakatulala lamang ako sa iisang direksyon ng ospital. Sinabi ko nga din daw sa kanya na sobrang bigat ng pakiramdam ko. Sinabi ko rin na napaka-imposible na dinadalaw ako ng antok dahil hindi naman ako pumipikit. Hanggang sa nabalitaan ko mismo sa kanya na siya na daw pala nagsulat ng lahat ng mga detalye ko sa pinapa-fill outan ng nurse. Pumirma na lamang ako doon at pinasabi ko na rin sa nurse na babalik na lang ako para ituloy yung mga test sa ibang araw kasi parang iba ang pakiramdam ko. Nang ako'y umalis sa CMC, biglang lumiwanag ulit yung mukha ko. Parang bumalik ang kulay at ang sigla ko. Napapatawa ulit ako at parang hindi ko na nararamdaman yung pagbigat ng pakiramdam na katulad kanina. Sabi ko sa kasama ko, parang familiar yung CMC sa akin. Na parang nakabasa na ako ng story tungkol dito. Hanggang sa nakita ko nga sa pamamagitan ng pagsisearch sa Facebook. Isa ang ospital na ito sa mga sinasabing scariest places in the Philippines. Meron nga daw pong sinasabi na may namatay na nurse sa gawing elevator ng CMC at maaaring ito ang nagpaparamdam doon. Hindi ko lang po magarantiya kung yung naramdaman kong pagbibigat at parang nawala ako sa sarili ay maikokonekta ko sa pagmumulto nung nurse na iyon. Pero ang tiyak sa lahat ng ito, Sir Red, ay never na akong babalik sa ospital na yun. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan,
dito sa Sindak Short Stories.